Dear Admin, hindi ko alam kung bakit ko naisipang isend sa inyo ang kwento namin. Siguro dahil ilang buwan na ang lumipas. Pero pakiramdam ko, hindi pa rin ako nakakausad. O baka gusto ko lang na kahit paano may makaalam na may mga taong tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya. Pero kadalasan, sila pa ang nauubusan ng panahon. Ako nga pala si Joel. Dati akong namamasada sa probinsya at asawa ko si Marisa. May isa kaming anak na babae na si Mika. Hindi kami mayaman, pero hindi rin naman kami yung tipong araw-araw nagrereklamo sa buhay. Masaya kami sa simpleng paraan. Maliit lang ang bahay namin, may konting lupang minana ang tatay ko, at may mga pangarap kaming akala namin sapat na ang sipag para maabot. Noong bagong kasal kami ni Marisa, lagi naming pinag-uusapan na hindi namin kailangan yumaman. Ang gusto lang namin, magkaroon ng maliit na negosyo, mapagtapos ang anak namin, at balang araw, tumigil na ako sa pamamasada para magtanim na lang sa lupa. Mahilig kasi si Marisa sa mga simpleng plano. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi naman kailangan malaki ang bahay, basta sabay kaming kumakain at hindi kami kinakapos. Pero dumating din yung panahon na kahit anong pagtitipid namin, parang hindi na sapat. Noong ipinanganak si Mika, doon namin mas naramdaman yung hirap. Dumami ang gastusin, tumaas ang presyo ng bilihin, at kahit halos buong araw na akong bumabiyahe, parang kulang pa rin. Hindi naman kami nagugutom, pero wala kaming naiipon. Kapag may emergency, utang agad ang unang naiisip. Isang gabi, habang tulog si Mika, tahimik kaming nakaupo ni Marisa sa labas ng bahay. Mainit pa noon at mahina ang ilaw sa sala. Bigla niyang sinabi sa akin na may kakilala daw siyang naghahanap ng caregiver papuntang Taiwan. Natawa pa ako nung una. Sabi ko, bakit pa siya aalis kinakaya naman namin? Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa anak namin na natutulog. Pagkatapos ilang minuto, sinabi niya sa akin na, kaya pa namin ngayon, pero paano pag nagkasakit tayo? Paano pag nag-aaral na si Mika? Paano kung tumanda kami na walang ipon? Hindi ko makalimutan yung gabing yon kasi doon ko unang nakita na matagal na pala niyang iniisip ang umalis. Hindi naging madali ang desisyon. Ilang linggo kaming paulit-ulit na nag-uusap. May mga araw na ayaw ko pumayag. Naiinis pa ako minsan kasi pakiramdam ko parang hindi sapat yung ginagawa ko bilang asawa. Pero si Marisa, hindi niya pinaramdam sa akin yon. Ang sabi niya, hindi raw siya aalis dahil kulang ako. Aalis siya dahil gusto niyang mas gumaan ang buhay naming tatlo. Hanggang sa dumating yung araw ng alis niya. Hindi ako umiiyak noon. Ayoko siyang makita na mahina ako. Pero habang nakapila siya sa airport at paulit-ulit na lumilingon sa amin, doon ko naramdaman yung bigat. Si Mika sobrang bata pa noon. Ang akala lang niya magtatrabaho si mama, tapos uuwi rin agad. Nung lumipad na yung eroplano, parang may bahagi ng bahay namin na sumama rin. Sa unang mga buwan sa Taiwan, sobrang hirap. Hindi kami sanay na hindi magkasama. Nagkaiba ang oras. Minsan paggising ko, tulog siya. Pagpahinga niya nasa kalsada ako. Pero hindi nagbago si Marisa. Araw-araw siyang tumatawag. Kahit pagod na pagod, lagi niyang tinatanong kung kumain na ba kami. Kapag may sweldo, halos wala siyang binibili para sa sarili niya. Minsan nga pinapakita pa niya sa video call yung sapatos niyang luma na pero ayaw pa rin palitan. Sasabihin niya, okay pa naman to. Sa susunod na lang, ipunin muna natin. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Unti-unting gumaan ang buhay namin. Nabayaran ang mga utang, napagawa ang bubong, nakapag-ipon kahit papaano. Nakabili kami ng ilang gamit sa bahay. Nakapagtabi rin para sa pag-aaral ni Mika. Habang tumatagal, mas lumalaki rin si Mika na hindi kasama ang mama niya. Yun ang pinakamahirap. Kapag may recognition sa school, cellphone lang ang kaharap. Kapag may sakit si Mika,
video call lang ang yakap. Kapag birthday, kandila sa dalawang magkaibang bansa. Minsan may mga gabi na umiyak si Mika at tinatanong kung bakit yung ibang nanay nasa bahay pero si mama niya nasa loob ng cellphone. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya lagi kong sinasabi na ginagawa yun ni mama para balang araw hindi na kami magkakahiwalay. Pagdating ng ika-4 na taon ni Marisa sa Taiwan, doon kami unang nakahinga. Isang gabi tumawag siya. Sobrang saya ng mukha niya. Sabi niya tapos na. Akala ko may nangyari. Sabi niya, nakasubmit na siya ng resignation. Hindi ko alam pero parang bumalik yung dating kami. Bigla kaming nagplano. Sabi ko ayusin natin yung lupa. Sabi niya mag-aalaga siya ng halaman. Sabi ni Mika, gusto niya araw-araw kasama mama. Nagsimula kaming mangarap ulit. Nagbilang pa nga si Mika sa kalendaryo. Tuwing umaga, binibilugan niya yung mga araw bago umuwi si mama. Sabi ni Marisa, 2 linggo na lang. 2 linggo. Sobrang lapit na. Nung mga panahong yun, mas masipag ako magtrabaho. Iniisip ko konting tiis na lang. Pag uwi ni Marisa, babawi ako. Siya naman ang magpapahinga. Hindi ko alam na yun na pala yung huling normal na mga araw namin. Isang hapon, katatapos ko lang bumiyahe. Pagod ako pero masaya kasi may dagdag akong pasada. Habang pauwi, may mabilis na sasakyan. Nabangga ako ng isang truck. Ang naalala ko na lang, may malakas na tunog. Pagdilat ko na sa ospital na ako. Hindi ko maigalaw ng maayos yung katawan ko. May mga tubo, may amoy ng gamot. May mga taong nagsasalita pero hindi ko maintindihan. Hanggang sa narinig ko yung boses ng kapatid ko. Sabi niya tumawag na daw sila kay Marisa. Noong narinig ko pangalan niya, doon ako mas natakot. Ilang oras pagkatapos, tumawag si Marisa. Hindi ko makalimutan yung mukha niya. Namumugtong mata niya. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung okay lang daw ba ako. Hindi ko masagot. Tapos may pumasok na doktor. May sinabi siya sa kapatid ko. Tahimik lang silang lahat. Hanggang sa lumapit kapatid ko. Sabi niya, kailangan ko daw operahan. Malaki ang gastos. At kahit matapos ang operasyon, baka kailangan ko pa ng mahabang therapy. Nakita ko si Marisa sa screen. Tahimik lang siya. Hindi siya umiyak. Pero kilala ko siya. Kapag masyadong tahimik si Marisa, ibig sabihin sobrang dami niyang iniisip. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Tinanong niya ako, "Mahal, gusto mo ba umuwi na ako?" At doon nagsimula ang desisyong hanggang ngayon hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ko nakuha yung lakas para sabihin yung mga sumunod kong sinabi kay Marisa noong gabing yon. Siguro dahil nakahiga ako sa ospital at wala akong magawa. Siguro dahil bilang lalaki at asawa, pakiramdam ko obligasyon kong maging matatag. Kahit sa totoo lang, takot na ako. Nasa video call si Marisa noon. Kita ko nasa kwarto siya sa Taiwan at halatang galing pa sa trabaho. Hindi na niya tinatanggal yung uniform niya. Paulit-ulit niyang tinatanong kung uuwi na ba siya. Hindi niya sinasabing gusto niya. Hindi niya pinaparamdam na nahihirapan siya. Pero kilala ko yung asawa ko. Alam ko kapag paulit-ulit siyang nagtatanong, ibig sabihin, matagal na niyang napagdesisyonan at hinihintay na lang niya akong magsabi. Sa totoo lang, gusto kong sabihin na umuwi na siya. Gusto kong sabihin na ayoko na siyang malayo. Gusto kong sabihin na sapat na yung 4 na taon, pero hindi yun ang sinabi ko. Tinanong ko muna yung kapatid ko kung magkano. Ayoko na sanang marinig pero sinabi pa rin niya. Sabi niya hindi pa kasama ang gamot at therapy pero aabot daw ng napakalaking halaga. Posible pang mas tumaas depende sa resulta ng operasyon. Tahimik ako pagkatapos. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil alam kong kahit umuwi si Marisa, hindi mawawala yung gastusin. Kaya tiningnan ko ulit siya sa screen at sinabi ko yung mga salitang sana hindi ko na lang sinabi. Sabi ko,
Huwag ka munang umuwi. Una hindi siya sumagot. Akala ko mahina lang internet, pero nakita kong namumuo na yung luha niya. Sabi niya, "Joel, 2 linggo na lang." Hindi ko alam kung bakit, pero mas masakit marinig yun kaysa sa diagnosis ko. 2 linggo na lang pala. 2 linggo na lang sana at magkasama na ulit kami. Pero ako mismo ang humihila pabalik sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi pa tapos ang laban namin. Sabi ko kung uuwi siya ngayon, mauubos agad yung ipon. Paano yung therapy? Paano yung gamot? Paano si Mika? Ayoko siyang mawalan ng pagpipilian dahil sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Hanggang sa tumango na lang siya. Yun yung unang beses na naramdaman kong may sinakripisyo siyang mas malaki kaysa sa pera. Pagkatapos ng tawag, ilang oras akong hindi nakatulog. Nagkaroon ng operasyon. Hindi naging madali. May mga araw na maayos ako. May mga araw na kahit pag-upo hindi ko magawa. May mga pagkakataon na pakiramdam ko pabigat ako sa lahat. Samantalang si Marisa, mas naging abala. Hindi ko agad alam, pero nalaman ko rin pagkalipas ng ilang araw na hindi tinanggap ng agency yung resignation niya. Nag-o-offer daw ng extension, may bagong kontrata. At dahil sa nangyari sa akin, pumayag siya. Nung sinabi niya sa akin yun, pinilit niyang ngumiti. Sabi niya, sandali na lang daw ulit. Sabi niya, hindi naman habang buhay. Sabi niya, kailangan lang naming makabawi. Pero hindi ko na nakita yung dating saya sa boses niya. Ilang linggo ang lumipas at sinabi niya na ililipat daw siya ng assignment. Dati marami silang pasyente. Ngayon, personal caregiver na siya ng isang matandang Taiwanese sa isang retirement facility. Sabi niya, mas mabigat daw sa responsibilidad pero mas maayos ang kita. Doon ko unang narinig yung pangalan ni Lolo Wei. Sabi ni Marisa medyo mahirap daw alagaan dahil matanda na at madalas nalilito. May mga pagkakataon daw na hindi nito maalala kung anong taon na o kung sino ang kausap niya. Pero sabi rin niya mabait daw. Tahimik lang. Minsan daw bigla na lang tumitingin sa bintana at may hinihintay. Tinanong ko kung kaya ba niya. Sabi niya, kakayanin. Palagi naman niyang sinasabi yun. Hindi ko alam kung ilang beses na niyang sinabing kaya niya kahit pagod na pala siya. Habang siya nasa Taiwan, unti-unti naman akong gumagaling. Nakakalakad na ako ng kaunti, pero kailangan pa rin ng therapy. Hindi na ako makapasada gaya ng dati, kaya lalo akong nakakaramdam ng hiya. Kapag nagpapadala si Marisa ng pera, gusto kong tumanggi, pero wala akong magawa. May anak kaming umaasa. Si Mika yung pinakaapektado. Nung una akala niya na delay lang ang pag-uwi ng mama niya. Araw-araw pa rin siyang nagbibilang. Hanggang sa isang gabi, narinig ko silang magka-video call. Sabi ni Mika, "Mama, sabi mo po uuwi ka." Tahimik si Marisa, tapos ngumiti siya. Sabi niya may konting trabaho lang daw bago siya umuwi. Pero hindi nagpahuli si Mika. Sabi niya, "Hindi ka na naman po ba makakapunta sa school?" Admin, hindi ko alam bakit. Pero parang may humawak sa dibdib ko nung narinig ko yon. Kasi naalala ko, ilang buwan na lang school play na ng anak namin. Matagal na niyang sinasabi na princess siya. Matagal na niyang sinasabing dapat nandoon si mama. At ilang buwan na rin siyang naniniwala. Noong matapos ang tawag, tumawag sa akin si Marisa. Hindi siya umiiyak, pero mahina boses niya. Sabi niya, "Joel, tama ba ginawa natin?" Hindi ako nakasagot agad kasi sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado. Pero sabi ko oo, kailangan lang natin matapos to. Kailangan lang natin malagpasan. Sabi niya, sana daw hindi magalit si Mika. Sabi ko, maiintindihan din ng anak natin. Paglaki niya. Pagdating ng panahon, maiintindihan niya bakit iniwan muna siya ng mama niya. Hindi ko alam noon na hindi oras ang kalaban namin. May mga gabi na tumatawag si Marisa habang break niya.
Pinapakita niya sa akin si Lolo Wei. Tahimik lang yung matanda. Minsan nakaupo, minsan nakatingin sa labas. May isang beses na tinanong ko si Marisa kung bakit parang napapalapit na siya doon. Ngumiti siya. Sabi niya, "Alam mo Joel, minsan naiisip ko parang ako rin siya." Tinawanan ko siya. Tinanong ko bakit. Sabi niya, "Pareho kaming may hinihintay." Hindi ko agad naintindihan. Tapos sinabi niya, siya naghihintay sa pamilya niya. Ako naghihintay makauwi sa inyo. Hindi ko alam bakit. Pero biglang bumigat pakiramdam ko. Pero hindi ko pinansin. Ang nasa isip ko noon, basta matapos ang therapy ko at makabawi kami. Hindi ko alam na habang iniisip kong inililigtas niya kami, unti-unti palang inuubos ng lungkot at pagod yung taong pinakamahal ko. Habang iniisip ko noon na tama ang naging desisyon namin ni Marisa na ipagpaliban muna ang pag-uwi niya, unti-unti ko ring nararamdaman na may mga bagay na hindi na namin napag-uusapan gaya ng dati. Hindi naman dahil nagbago kami sa isa't isa, kundi dahil pareho kaming abala sa kanya-kanyang laban. Ako abala sa pagpapagaling at pag-iisip kung paano makakabalik sa normal na buhay, habang si Marisa naman ay abala sa trabaho at sa pagsubok maging matatag, kahit malayo sa amin. Hindi ko agad napansin pero habang tumatagal, mas maikli na ang tawag niya at mas madalas nang ngumiti siya ng pilit. Noong una, akala ko normal lang dahil bagong assignment siya. Lagi niyang sinasabi na mas mabigat ang trabaho ngayon pero mas maayos ang kita. Kaya sulit naman. Hindi rin siya mahilig magreklamo, kaya bihira ko siyang tanungin ng mas malalim. Ang iniisip ko noon, ilang buwan na lang siguro at matatapos din ang lahat. Hindi ko alam na may mga pagod palang hindi nakikita sa video call. Madalas niya nang ikwento sa akin si Lolo Wei. Sabi niya mahirap alagaan sa umpisa dahil may mga araw na maayos ang isip at may mga araw na hindi nito maalala kung nasaan siya. Minsan tatawagin siyang ibang pangalan, minsan magagalit ng walang dahilan, at minsan bigla na lang tatahimik habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero sabi ni Marisa, habang tumatagal mas naiintindihan niya ang matanda. Napansin daw niyang hindi naman pala masungit si Lolo Wei. Madalas lang daw itong malungkot at naghihintay. Isang gabi habang magka-video call kami, ipinakita niya sa akin si Lolo Wei na tahimik lang nakaupo sa wheelchair habang nakatingin sa labas. Sabi ni Marisa, halos araw-araw daw ganoon ang ginagawa nito. Tinanong daw niya kung ano ang tinitingnan at sumagot ang matanda na may hinihintay daw siyang babalik. Hindi na raw niya tinanong kung sino kasi parang alam na niya ang sagot. Pagkatapos noon, ngumiti si Marisa sa kamera at sinabi niya na minsan naiisip daw niya na pareho silang naghihintay. Si Lolo Wei naghihintay sa pamilya at siya naghihintay sa araw na makakauwi na siya sa amin. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo sumikip dibdib ko nang marinig ko yon. Gusto kong sabihin na umuwi na siya, pero sa tuwing maiisip ko ang therapy ko, mga bayarin, at ang kinabukasan ni Mika, lagi kong iniisip na konting tiis pa. Kaya ang lagi ko na lang sinasabi sa kanya ay malapit na rin at matatapos din ang lahat. Habang lumilipas ang mga linggo, mas gumagaling naman ako. Nakakalakad na ako kahit hindi pa tuluyang normal. Nakakapaglakad-lakad na rin ako sa labas ng bahay at minsan nakakasama ko si Mika sa pagpasok sa school. Pero doon ko rin mas naramdaman kung gaano kalaki ang nawala sa bahay nung umalis si Marisa. Dati kapag may school project si Mika, si Marisa ang gumagawa ng costume. Kapag may assignment, si Marisa ang nagtuturo. Ngayon, ako ang gumagawa ng lahat. Pero alam kong hindi sapat kasi hindi ako si mama niya. May isang gabi na narinig kong umiyak si Mika sa kwarto. Pagpasok ko, hawak niya yung lumang larawan nilang dalawa ni Marisa. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Sabi niya, wala naman daw. Pero gusto lang daw niyang malaman kung totoo bang uuwi si mama.
Hindi ko alam ang isasagot. Ang sabi ko na lang, oo at konting hintay pa. Tumingin siya sa akin. Tapos sinabi niyang, sana raw hindi na naman magbago. Hindi ko alam kung bakit pero parang may tumusok sa dibdib ko nung sinabi niya yon. Kinabukasan, tinawagan ko si Marisa at sinabi kong medyo nagtatampo na si Mika. Tahimik lang siya nung una, tapos ngumiti at sinabing babawi siya pag uwi niya. Sabi pa niya, dadalhin daw niya kami kung saan gusto ni Mika at hindi na siya tatanggap ng trabaho kahit ilang buwan para makasama niya kami. Habang nagsasalita siya, napansin kong medyo maputla siya at parang pagod. Tinanong ko kung okay lang ba siya, pero sabi niya, puyat lang daw. Lumipas pa ang ilang araw at mas naging paborito na siya ni Lolo Way. Madalas daw ayaw nitong magpahawak sa ibang caregiver at hinahanap si Marisa kapag wala siya. Nakwento rin niya na may apo si Lolo Way na si Patricia na paminsan-minsan bumibisita. Noong una, medyo malamig daw ang pakikitungo, pero kalaunan naging maayos din dahil nakita nitong maalaga talaga si Marisa. Minsan pa nga raw, pinasalamatan siya dahil mas masigla na ulit ang lolo niya kumpara dati. Pero may isang pangyayari na hindi agad sinabi ni Marisa sa akin. Nalaman ko lang kalaunan. Isang araw daw, sobrang pagod niya at kulang sa tulog. Habang inaalalayan niya si Lolo Way, muntik itong matumba. Walang malubhang nangyari pero napagalitan siya. Hindi raw siya sumagot at humingi na lang ng pasensya. Noong ikinwento niya sa akin yon, tinanong ko kung gusto ba niyang tumigil muna. Natawa pa siya at sinabing hindi daw pwede dahil marami pa kaming kailangang tapusin. Doon ako medyo natahimik. Napansin kong simula nang maaksidente ako, bihira na niyang pag-usapan ang sarili niya. Kapag tumatawag siya, ako lagi ang tinatanong niya, kumusta therapy? Kumusta si Mika? Kumusta ang bahay? Kumusta ang pera? Pero hindi ko maalala kung kailan ko siya huling tinanong kung kumusta siya bilang tao at hindi bilang asawa o OFW. Isang gabi, mas mahaba ng kaunti ang naging usapan namin. Nakatayo siya sa may hallway ng retirement home at tahimik ang paligid. Sabi ko, parang pagod na pagod siya. Ngumiti siya at sinabing normal lang yon. Tapos bigla niyang sinabi na minsan natatakot daw siyang umuwi, na parang may mga nawala na sa kanya habang wala siya. Hindi ko agad naintindihan, kaya tinanong ko kung ano ibig niyang sabihin. Sabi niya, lumalaki si Mika nang hindi niya nakikita at pakiramdam niya may mga alaala siyang hindi na mabababawi. Tahimik ako pagkatapos nun dahil wala akong maisagot. Bago matapos ang tawag, sinabi ko sa kanya na konting tiis na lang at babawi kami pag uwi niya. Ngumiti siya at tumango, pero bago ibaba ang tawag, may sinabi siyang hindi ko masyadong pinansin noon. Sabi niya, Joel, minsan naiisip ko, sana pag dumating yung araw na makauwi ako, nandyan pa rin kayo at hindi ako nahuli. Hindi ko alam kung bakit, pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung linyang yon dahil hindi ko alam na habang iniisip naming may oras pa kami, may mga bagay na unti-unti nang papalapit na hindi namin kayang pigilan. Hindi ko alam kung bakit, pero habang lumalapit yung panahon na inaasahan naming matatapos na rin ang lahat, mas dumadami yung mga pagkakataong pakiramdam ko may gusto sabihin si Marisa, pero hindi niya tinutuloy. Hindi naman siya yung taong mahilig magdrama o magreklamo. Sa 4 na taon niyang nasa Taiwan, bihira ko siyang marinig na magsabing pagod na siya. Kahit noong unang taon niya roon, nahirap siya sa adjustment. Mas madalas pa niyang sabihin na okay lang siya kaysa aminin na nahihirapan. Kaya noong mga huling linggo, bago mangyari ang lahat, hindi ko agad napansin na may kakaiba na pala. Mas naging madalas ang tawag namin noon dahil medyo maayos na rin ang lagay ko. Nakakatayo na ako ng mas matagal at nakakapaglakad na kahit mabagal. Sabi pa ng therapist ko, basta tuloy-tuloy lang ang paggalaw at pag-iingat,
posible pa akong makabalik sa normal na trabaho balang araw. Sobrang saya kong sabihin kay Marisa yon. Akala ko, iyon na yung simula ng paggaan ng lahat. Nung sinabi ko sa kanya na mas gumagaling na ako, ngumiti siya ng totoo. Matagal ko nang hindi nakita yung ganong ngiti niya. Sabi niya, buti naman, malapit na talaga tayo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa akin yung paraan ng pagkakasabi niya. Parang may halo ng pagod at pag-asa. Mas naging masigla rin si Mika noong mga panahong yon. Araw-araw niyang tinatanong kung kailan eksaktong uuwi si Mama. Nag-uusap na sila tungkol sa school play niya. Ipinapakita niya pa yung practice nila sa video call. Tuwang-tuwa si Marisa habang nanonood. Sabi niya pagdating daw niya, siya mismo ang mag-ayos ng buhok ni Mika at siya ang uupo sa pinakaharap. Natawa pa kami noon kasi sabi ni Mika, dapat daw hindi umiyak si Mama kapag nakita siyang naka-costume. May isang gabi na tumawag si Marisa habang break niya. Medyo tahimik siya at nasa labas ng building. Tinanong ko kung bakit hindi siya sa loob. Sabi niya, gusto lang daw niya huminga. Napansin kong nakatingin siya sa langit habang kausap ako. Tinanong ko kung okay lang ba talaga siya. Ilang segundo bago siya sumagot. Tapos sabi niya, may mga araw daw talaga na bigla niyang namimiss ang bahay. Sabi pa niya, may mga pagkakataon daw na kahit kumakain siya o nagtatrabaho, bigla niyang naiisip yung simpleng eksena sa bahay, gaya ng tunog ng electric fan, amoy ng nilulutong almusal, o yung pag-uwi ko galing pasada. Sabi niya dati, akala niya kaya niyang masanay, pero may mga lungkot daw pala na hindi nasasanay. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya sinabi ko na lang na konting panahon na lang at babawi kami. Ngumiti siya at tumango pero hindi na siya nagsalita patungkol doon. Pagkatapos noon, ilang araw kaming hindi masyadong nakapag-usap dahil naging abala siya. Minsan text lang, minsan maikling tawag, hanggang dumating ang araw na hindi ko makakalimutan. Normal na araw lang yun dito sa Pilipinas. Maaga akong nagising para sa therapy. Habang naghahanda ako, nag-video call si Marisa. Masigla siya noong umpisa. Pinakita pa niya si Lolo Way na nakangiti habang may hawak na lumang instrumento. Sabi niya, mas maayos daw pakiramdam ng matanda nitong mga nakaraang araw at mas madalas na itong nakikipag-usap. Natawa pa siya habang kinukwento na minsan daw tinatawag siya nitong anak. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ni Marisa na kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Bago niya ibaba yung tawag, sinabi ko sa kanya na mag-ingat siya at huwag masyadong magpakapagod. Ngumiti siya at sinabi niyang lagi naman daw siyang maingat. Hindi ko alam na yun na pala ang huling normal naming usapan. Bandang hapon dito sa Pilipinas, nasa bahay lang ako at nagpapahinga. Nasa kwarto si Mika at gumagawa ng assignment. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero parang sobrang bigat ng dibdib ko. Wala naman masakit pero parang may pakiramdam na hindi mapakali. Sinubukan kong huwag pansinin. Ilang minuto ang lumipas, tumawag ang telepono. Hindi si Marisa, hindi rin kilalang numero. Noong sinagot ko, hindi ko agad maintindihan yung nagsasalita. Mahina yung signal at may halo pang English. Ang naintindihan ko lang ay may nangyaring lindol. Noong narinig ko yung salitang Taiwan, parang tumigil lahat. Agad akong tumawag kay Marisa. Hindi sumasagot. Tumawag ulit ako. Wala pa rin. Sinubukan kong mag-message. Walang scene. Sinabi ko sa sarili ko na baka mahina lang signal. Baka abala sila. Baka okay lang. Pero habang tumatagal, mas bumibigat yung pakiramdam ko. Lumipas ang halos 1 oras bago ako nakatanggap ng tawag. Si Marisa. Noong sinagot ko, maingay sa paligid niya. May mga sumisigaw at may mga hindi ko maintindihang boses. Tinanong ko agad kung nasaan siya. Sabi niya okay lang siya. Sabi ko umalis na siya. Sabi niya hindi pa pwede. Tinanong ko bakit.
Sabi niya, may mga matatanda pa sa loob. Sinabi kong hayaan na niya ang iba. Pero sumagot siya agad. Sabi niya, wala raw makakilos at may mga hindi makalakad. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako natakot ng sobra. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang bumalik. Paulit-ulit kong sinabi. Pero ang sabi niya lang, sandali lang Joel, lalabas din ako. Pagkatapos noon, may narinig akong malakas na tunog. Nawala yung boses niya. Naputol yung tawag. Tumawag ako ulit. Hindi na sumagot. Paulit-ulit. Wala. Hindi ko na maalala ilang beses akong tumawag. Hindi ko rin maalala kung ilang oras akong nakaupo lang hawak yung cellphone. Hanggang sa dumating yung gabi at may tumawag ulit. Ibang tao. Mahinahon yung boses. Tinanong kung kamag-anak daw ba ako ni Marisa. Noong narinig ko yon, alam kong may mali. Hindi ko maalala lahat ng sinabi nila. Ang naalala ko lang ay may bahagi ng gusali na bumagsak. May mga sugatan. May mga nawawala. At kasama raw si Marisa sa hindi pa nila mahanap. Noong gabing yon, hindi ako umiyak. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil ayaw tanggapin ng isip ko. Paulit-ulit ko lang sinasabi sa sarili ko na imposible. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng 4 na taon siyang lumaban, tapos ganon matatapos. Hindi pwedeng ilang buwan na lang. Hindi pwedeng hindi siya makakauwi. Hindi ko alam noon na habang pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko. May mga pagkakataon pa lang kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo na siya kayang habulin. 2 araw matapos ang lindol, dumating din yung balitang matagal kong iniiwasang marinig. Natagpuan na si Marisa. Hindi ko na maalala kung paano eksaktong sinabi sa akin o ano yung mga unang salita na narinig ko. Dahil sa totoo lang, parang wala akong naintindihan pagkatapos noon. Nakatulala lang ako habang hawak yung telepono. Ang nasa isip ko lang, ilang linggo na lang sana. Ilang linggo na lang at tapos na sana lahat ng pagod niya. Ilang linggo na lang at makakauwi na siya. Hindi ko matanggap kung paano pwedeng magbago ang buong buhay sa loob lang ng ilang minuto. Hindi ako agad nagsabi kay Mika. Hindi dahil gusto kong ilihim, kundi dahil hindi ko alam paano sasabihin. Buong panahon na nasa Taiwan si Marisa, lagi naming sinasabi sa anak namin na maghintay lang at uuwi rin si Mama. Kahit ilang beses na delay, yun pa rin ang pinanghahawakan namin. Kaya nung araw na yon, hindi ko alam paano sasabihin sa isang bata na yung taong hinihintay niya hindi na darating. Tahimik si Mika buong araw. Siguro naramdaman niyang may mali. Maya-maya lumapit siya at tinanong kung bakit hindi na tumatawag si Mama. Sabi ko, busy lang siguro. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya malapit sa akin. Kinagabihan, habang nakahiga kami, bigla niyang sinabi na gusto daw niyang pagdating ni Mama, siya mismo magsusundo sa gate. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako unang nawasak. Kasi doon ko na-realize na habang iniisip kong nawalan ako ng asawa, may batang nawalan ng mga ordinaryong bagay na hindi na niya mababawi. Kinabukasan sinabi ko na sa kanya ang totoo. Hindi siya umiyak agad. Tumingin lang siya sa akin at parang hinihintay na sabihin kong nagbibiro lang ako. Tapos ang una niyang sinabi, hindi na po ba talaga uuwi si Mama? Tumango ako. Hindi siya nagsalita. Tumabi lang siya sa akin at ilang minuto kaming tahimik. Pagkatapos nun tumayo siya at pumasok sa kwarto. Noong sinilip ko siya, nakaupo lang siya at yakap yung lumang unan na ginagamit ni Marisa kapag umuuwi dati sa bakasyon. Doon ko unang naisip na may mga pagkawala palang hindi maingay. Habang inaayos ang mga dokumento at proseso ng pag-uwi ni Marisa, saka rin namin nalaman nang mas malinaw yung nangyari noong araw ng lindol. Ayon sa mga kasama niya, nakalabas na sana siya pero may mga pasyenteng naiwan sa loob. Bumalik siya para tumulong. Hindi ko na tinanong pa kung ilang tao ang natulungan niya o paano nangyari lahat. Hindi dahil ayaw kong malaman, kundi dahil sapat na sa akin malaman
na hanggang huli, ganun pa rin siya. Kahit pagod, kahit malayo sa pamilya, inuuna pa rin niya yung ibang tao. Noong una, hindi ko maintindihan. Ang totoo, galit ako. Hindi kay Marisa kundi sa sarili ko. Ilang beses kong binalikan sa isip yung gabi sa ospital. Iniisip ko kung ano kaya nangyari kung sinabi kong umuwi na siya. Kung hindi ako na aksidente. Kung hindi ko siya pinakiusapan na magstay pa. Ang dami kong beses na inisip na ako ang dahilan kung bakit nadagdagan pa ang pananatili niya sa Taiwan. Pero habang tumatagal, may naalala ako tungkol sa asawa ko. Noong bago pa lang siya umalis, sinabi niya sa akin na hindi raw siya aalis dahil gusto niyang lumayo. Aalis daw siya para balang araw hindi na namin kailangan magkalayo. At sa 4 na taon niyang nasa Taiwan, wala akong natatandaang pagkakataon na inuna niya yung sarili niya. Kapag may extra pera, pinapadala. Kapag may libreng oras, tumatawag. Kapag may problema kami, siya unang nag-iisip ng solusyon. Doon ko naisip na kahit bumalik kami sa umpisa, malamang pareho pa rin ang magiging desisyon niya. Kasi hindi siya yung taong marunong tumalikod sa responsibilidad. Noong dumating yung araw na umuwi siya sa Pilipinas, tahimik lang ako. Ang dami kong gustong sabihin, pero wala nang paraan para marinig niya. Habang hinihintay namin siya, naalala ko yung mga simpleng plano namin. Yung magtatanim kami sa lupa. Yung sabi niya gusto niyang magluto ulit sa bahay. Yung gusto niyang ihatid si Mika sa school kahit hindi araw-araw. Mga simpleng plano na akala namin marami pa kaming oras. Sa burol maraming nagsabi na proud daw dapat kami kasi bayani si Marisa. At proud naman ako. Pero sa totoo lang, hindi yun yung una kong naisip. Ang una kong naisip, pagod na yung asawa ko at sa wakas, nakauwi na rin siya. Pero hindi ito yung uwing inaasahan ko. Sobrang sakit admin, halos mabaliw ako. Naisip ko din na sumunod lang sa kanya na dapat ako ang nawala. Pero iniisip ko rin ang anak namin. Sobrang sakit admin. Pagkatapos ng mga sumunod na linggo, may mga tumulong sa proseso at sa pagbangon namin. May dumating na bereavement assistance at nagkaroon din ng educational assistance para kay Mika. Noong una, nahirapan akong tanggapin yung mga ganong usapan kasi sa totoo lang, wala akong lakas isipin yung pera o papeles. Pakiramdam ko ang unfair na habang pinag-uusapan ng mga tao kung ano ang matatanggap namin. Ang iniisip ko lang ay gusto ko lang naman sana umuwi ang asawa ko ng buhay. Pero habang tumatagal, naisip ko rin na kung nandito si Marisa, hindi niya hahayaang sayangin namin yung pagkakataon. Kilala ko siya. Magagalit pa yon kapag nakita niyang hindi namin ginagamit yung tulong para sa kinabukasan ni Mika. Kaya tinanggap namin, hindi bilang kapalit, hindi bilang kabayaran, kundi bilang huling bagay na naitulong ni Marisa sa anak namin. Pagkatapos ng lahat, bumabalik na kami ni Mika sa normal. Hindi mabilis at hindi madali. Pero sinusubukan namin. At balang araw, kapag mas matanda na si Mika at tanungin niya ulit kung bakit umalis ang mama niya, hindi ko sasabihing iniwan niya kami. Sasabihin ko yung totoo, na may mga taong lumalayo hindi dahil mas mahal nila ang ibang lugar, kundi dahil sinusubukan nilang buuin yung buhay ng mga taong mahal nila at isa doon ang mama niya. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento namin, admin. Mga kabayan, kung umabot kayo hanggang dito sa dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. Minsan habang gumagawa tayo ng mga ganitong kwento, napapaalala sa atin na hindi talaga biro ang buhay ng isang OFW. Maraming pangarap ang natutupad, pero kapalit nito ay panahon, pagod, at mga sandaling hindi na naibabalik. Kaya sa lahat ng mga OFW na nanonood ngayon, saludo kami sa inyo. At gusto rin naming malaman saan bansa ninyo pinapanood ang video na ito. I-comment ninyo sa baba kung nasaan kayo ngayon
at gaano na kayo katagal bilang OFW. Binabasa namin ang mga comments ninyo at minsan doon din nanggagaling ang mga susunod naming kwento. At kung gusto ninyo ng isa pang kwentong OFW na siguradong magpapaisip at magpaparamdam sa inyo ng iba't ibang emosyon, panoorin ninyo rin ang video namin na pinamagatang OFW sa Qatar Binayaran para magkaanak ang amo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.